Kailangan ka ng kapatid mo at may nangyayari sa lupa ninyo. Napatigil si Marikit sa pag-iimpake ng kanyang gamit sa maliit niyang apartment sa Kota Kinabalu. 5 taon siyang nanirahan dito, 5 taon ding iniiwasan ang lahat ng nagpapaalala sa kanya ng Lake Cebu. Ngunit ang isang tawag mula sa ospital ay sapat na upang gibain ang lahat ng pader na maingat niyang itinayo. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Si Aling Puring, ang matandang katiwala ng kanilang pamilya, ang babaeng halos bulag na, pero kayang kilalanin ang yabag ng bawat miyembro ng angkan. Anong nangyari kay Danilo? Mabilis na tanong ni Marikit. Ang cellphone ay nanginginig sa kanyang kamay. Naaksidente sa motorsiklo, anak. Bali ang kanang binti, may tamarin sa ulo. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi iyon ang pinakamalaking problema. May pag-aalinlangang napalunok si Marikit. Ano pa ba? Suminghap si Aling Puring sa kabilang linya at sa pagkakataong iyon, narinig ni Marikit ang isang bagay na hindi niya alam kung takot o galit o pareho. Ang lupa, anak, may nangyayari sa lupa niyo. Hindi na siya nagtanong pa. Kinabukasan, sakay na siya ng eroplano pa uwi. Ang biyahe mula sa General Santos City papuntang Lake Cebu ay puno ng mga alaala. Ang mga luntiang kabundukan, ang malamig na simoy ng hangin, ang amoy ng sariwang damo, lahat ng ito ay dapat sanang nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit sa bawat kilometrong lumilipas, lumalaki ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya umuwi para sa bakasyon. Umuwi siya dahil ang kanyang kapatid ay nasa ospital at may kakaibang nangyayari sa lupang minana nila mula sa kanilang ina. Ang 5 ektaryang lupa sa tabi ng lawa ay hindi lamang isang ari-arian. Ito ang puso ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga Tiboli. Dito itinanim ng kanilang mga ninuno ang unang buto ng palay. Dito natuto si Marikit na kilalanin ang bawat halaman, bawat puno, bawat ugat na maaaring gamiting gamot. Ang kanilang ina, si Inang Belen, ay nag-alaga ng lupang iyon hanggang sa kanyang huling hininga at bago ito mamatay, hinawakan nito ang kamay ni Marikit at bumulong. Ang lupa, ang ating kaluluwa. Huwag mong hayaang mawala ito sa ating mga kamay. Nang makarating si Marikit sa kanilang bayan, ang unang bagay na kanyang napansin ay ang kalsadang mas pinadali kaysa noong huli siyang umuwi. May mga bagong tindahan, mga bagong gusali, mga turistang naglalakad-lakad. Ang Lake Cebu ay nagbago, ngunit hindi siya nagbalik para sa mga pagbabagong iyon. Dumiretso siya sa ospital. Si Danilo ay nakahiga sa isang kama sa may bintana. Ang kanang binti ay nakabalot ng cast, ang ulo ay may bendahe. Nang makita siya ni Marikit, may kung anong kumislap sa mga mata ng kanyang kapatid, isang emosyon na hindi niya lubos mabasa. Ya? Takot? O pareho? Marikit, mahinang sabi ni Danilo, ang boses ay paos. Umupo si Marikit sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Bakit hindi mo ako tinawagan agad? Bakit ko pa kailangang malaman mula kay Aling Puring? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Tumingin si Danilo sa malayo. Ang mga mata ay puno ng kahapisan. Hindi ko alam kung paano mo haharapin ang mga nangyayari. Anong mga nangyayari? Mariing tanong ni Marikit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bago pa makasagot si Danilo, bumukas ang pinto ng silid. At doon, nakatayo si Efren. Si Efren, ang kinakapatid na pinalaki ng kanilang ina, ang lalaking itinuring nilang kapatid sa lahat ng bagay maliban sa dugo. 34 na taong gulang, nakabihis ng mamahaling polo, may dalang papel na nakafolder. Ang kanyang ngiti ay mainit, ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ni Marikit. Marikit! Buti naman nakauwi ka na! Lumapit si Efren at niyakap siya. Kumusta ang flight?
nakakain ka ba? Efren, bati ni Marikit, ang yakap ay malamig at mabilis. Anong ginagawa mo dito? Nag-aasikaso ng mga dokumento para kay Danilo. Alam mo naman, may mga papel na kailangan ng ospital. Ipinakita ni Efren ang folder. Pero syempre, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako pumunta. Nandito ako para suportahan kayong magkapatid. May kung anong kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Efren. Masyadong makinis, masyadong kontrolado. Hindi iyon ang Efren na kilala ni Marikit. Ang Efren na kanyang kababata ay tahimik, mahiyain, at hindi komportable sa mga taong mayayaman. Ang Efren na ito ay iba. Marikit, pagsasalita ni Danilo, ang boses ay nanginginig. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol sa lupa. Napalingon si Marikit sa kanyang kapatid. Anong tungkol sa lupa? Tumingin si Danilo kay Efren at sa isang saglit, may kung anong nagdaan sa pagitan ng dalawang lalaki. Isang senyas, isang kasunduan, isang bagay na hindi niya maintindihan. May kasunduan ako kay Efren. Sabi ni Danilo, ang boses ay pababa ng pababa. Ginamit ko ang lupa bilang collateral para sa isang pautang. Parang may humampas na malaking alon kay Marikit. Ano? Kailan? Bakit? Kailangan ko ng pera? Naiilang na sabi ni Danilo. May mga utang ako, Marikit. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Si Efren ang nag-offer ng tulong. Sabi niya, gagamitin niya ang lupa bilang collateral para sa isang business loan. Kapag nabayaran ko, ibabalik niya ang titulo. At hindi mo naisip na sabihin sa akin? Halos hindi na makahinga si Marikit. Ang lupa na minana natin kay Inang, ginamit mong collateral para sa isang pautang? Pasensya na, Marikit. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Takot akong mabigo ka sa akin. Danilo, hindi ito tungkol sa pagkabigo. Ito ay tungkol sa ating pamana. Ang lupa. Marikit, naiintindihan ko ang iyong galit. Pagsingit ni Efren, ang boses ay mahinahon at malamig. Pero nangyari na ang lahat. Ang mahalaga ay maayos nating haharapin ito. Ang pautang ay may deadline at kailangan nating bayaran ito bago matapos ang taon. Kung hindi ano? Matalim na tanong ni Marikit. Tumingin si Efren sa kanya. Ang mga mata ay walang kislap. Kung hindi, ang bangko ang kukuha ng lupa. At dahil ako ang gwarantor, ako rin ang mananagot. Pero huwag kang mag-alala, Marikit. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Protektahan ko ang lupa para sa inyo. May kung anong mali sa mga salitang iyon? Sa paraan ng pagbigkas ni Efren? Sa paraan ng pagtayo niya? Sa paraan ng pag-iwas ni Danilo sa kanyang tingin? Ngunit hindi pa kayang iproseso ni Marikit ang lahat. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Kailangan kong makita ang lupa. Sabi niya, tumatayo. Kailangan kong makita kung ano ang nangyayari. Marikit, pagod ka pa sa biyahe. Simula ni Efren. Kailangan kong makita ang lupa. Ulit niya, ang boses ay matigas. Ang biyahe papunta sa kanilang lupa ay pamilyar. Ang liko ng daan, ang mga puno ng nara sa gilid, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng kalsada, huminto ang kanyang mundo. Sa halip na ang lumang bahay na kahoy na itinayo ng kanyang lolo, may isang kalahating gawang konkretong istruktura. Ang mga pader ay simento, ang bubong ay yero, at sa harap nito ay may malaking signboard na nakasulat, Lakeview Eco Resort. Hindi siya makahinga. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang kumapit sa bakod upang hindi matumba. Ang lupa na kanyang inalagaan, ang lupa na kanyang minahal, ang lupa na kanyang ina. Lahat ng ito ay pinapalitan ng isang resort. Efren, narinig niya ang sariling boses. Pumapalag. Ano ito?
Nakatayo si Efren sa kanyang likuran, ang mga kamay ay nasa bulsa. Pinag-isipan ko ito ng mabuti, Marikit. Ang lupa ay hindi na kumikita. Ang mga taniman ay hindi na produktibo. Pero kung gagawin natin itong resort, magkakaroon tayo ng kita. Makakabayad tayo ng utang at magkakaroon pa ng dagdag. Hindi mo maaaring gawin ito. Hindi mo maaaring baguhin ang lupa ng ganito. Marikit, naiintindihan ko ang iyong emosyon. Hindi mo naiintindihan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumutok. Ang lupa na ito ay hindi lamang isang ari-arian. Ito ang ating kasaysayan. Ito ang ating kultura. Ito ang ating pagkakakilanlan bilang mga Tiboli. Hindi mo maaaring gawing negosyo ang ating kaluluwa. Tumahimik si Efren. Sa unang pagkakataon, may kung anong kakaiba ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ito hiya. Hindi ito panghihinayang. Ito ay isang bagay na mas madilim, mas kalkulado. Marikit, hindi mo naiintindihan ang buong sitwasyon. Malamig na sabi ni Efren. Ang utang ni Danilo ay hindi maliit. Kapag hindi natin nabayaran, mawawala ang lupa. Ang paggawa ng resort ay ang tanging paraan upang mailigtas ito. At sino ang nagmamay-ari ng resort na ito? Tanong ni Marikit. Ang boses ay kalmado, ngunit matalim. Hindi sumagot si Efren. Ngunit sa kanyang katahimikan, nahanap ni Marikit ang sagot. Mahina niyang sabi, ang mga mata ay nanlalaki. Ikaw ang nagmamay-ari nito. Marikit, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi mo kailangang ipaliwanag, putol niya. Naiintindihan ko na. Ang collateral na ito, ang pautang na ito, ang resort na ito, lahat ito ay plano mo. Hindi mo tinutulungan si Danilo. Ginagamit mo siya. Hindi yun totoo. Kung gayon ipakita mo sa akin ang dokumento. Humarap siya kay Efren, ang mga mata ay puno ng hamon. Ipakita mo sa akin ang kasunduan na pinirmahan ni Danilo. Nag-alinlangan si Efren, ngunit kinuha niya ang folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Marikit. Dahan-dahang binuksan ni Marikit ang folder at binasa ang dokumento. Ang mga salita ay pamilyar. Mga legal na terminolohiya, mga kondisyon, mga deadline. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pirma sa ibaba. Ang pirma ni Danilo. May kung anong kakaiba sa mga guhit ng pirma. Ang mga letra ay nanginginig. Ang mga kurba ay hindi pantay. Parang may pumipigil sa kamay ng kanyang kapatid habang pumipirma. Parang may kumukuha ng kanyang kontrol. Kailan ito pinirmahan? Tanong ni Marikit, hindi inaalis ang tingin sa dokumento. 2.5 buwan na ang nakalipas. Sagot ni Efren. Iniisip ko, dahan-dahang sabi ni Marikit, ang mga daliri ay sumusunod sa mga guhit ng pirma. Ang pirma ni Danilo ay nanginginig dito. Pero noong huling beses na nakita ko siyang pumirma ng dokumento, ang kanyang kamay ay matatag. Ano ang nangyari sa kanya? Hindi sumagot si Efren. Ngunit sa katahimikan na yon, naramdaman ni Marikit na may mas malalim pang nangyayari. May kung anong itinatago si Efren, may kung anong hindi sinasabi si Danilo, at may kung anong mali sa buong sitwasyon. Kailangan kong makausap si Danilo. Sabi niya, tinupi ang dokumento at inilagay sa kanyang bag. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Marikit, huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Hindi ako ang nagpapakomplikado, Efren. Matalim na sagot niya. Ang mga itinatago mong sikreto ang nagpapakomplikado. Bumalik siya sa ospital ng gabing iyon. Si Danilo ay gising pa, nakatingin sa kisame. Ang mga mata ay walang laman. Nang makita siya ni Marikit, may kung anong kumislap sa kanyang mga mata. Takot o marahil ay lunas. Marikit, pasensya na. Agad na sabi ni Danilo. Alam kong nagalit ka. Alam kong nasaktan kita.
pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nalulunod ako sa utang at si Efren lang ang nag-alok ng tulong. Umupo si Marikit sa tabi ng kama. Danilo, gusto kong malaman mo ang totoo. Kailan mo pinirmahan ang dokumento? 2.5 buwan na ang nakalipas. Bakit? May kakaiba sa pirma mo. Sabi ni Marikit, inilabas ang dokumento. Tingnan mo, ang mga guhit ay nanginginig. Parang hindi ikaw ang pumirma. Tiningnan ni Danilo ang dokumento at sa isang saglit, may kung anong nagbago sa kanyang ekspresyon. Hindi ko maalala na nanginginig ang kamay ko noong pumipirma ako. Pero nanginginig ito dito, mariing sabi ni Marikit. Danilo, may itinatago ka ba sa akin? May kinalaman ba si Efren sa aksidente mo? Hindi sumagot si Danilo. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na upang magbigay ng sagot. Danilo, mahinang sabi ni Marikit, hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Kung may nangyayari, kung may pumipilit sa'yo, sabihin mo sa akin, oh, magkapatid tayo, hindi kita iiwan. Tumingin si Danilo sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Marikit, may mga bagay na hindi ko masabi sa'yo. May mga bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Pero pangako, kapag handa na ako, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Kailan? Tanong ni Marikit, ang boses ay matatag. Kailan mo sasabihin sa akin ang totoo? Hindi sumagot si Danilo. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Marikit ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot. Hindi takot sa aksidente. Hindi takot sa utang. Takot sa isang bagay na mas malaki, mas madilim, mas mapanganib. At sa sandaling iyon, alam ni Marikit na hindi siya maaaring tumigil. Hindi niya maaaring hayaang mawala ang lupa. Hindi niya maaaring hayaang kontrolin ni Efren ang kanilang buhay. Hindi niya maaaring hayaang mawala ang kanilang pagkakakilanlan. Kinuha niya ang dokumento, tinupi ito at inilagay sa kanyang bag. Tumingin siya kay Danilo, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Danilo, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, mahinang sabi niya. Pero pangako, hahanapin ko ang katotohanan. Hindi ko hahayaan na mawala ang lupa. Hindi ko hahayaan na kontrolin tayo ni Efren. Marikit, mag-ingat ka, bulong ni Danilo. May mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Alam ko, sagot ni Marikit, ang puso ay puno ng bagong apoy. At sisimulan kong hanapin ang katotohanan ngayon. Tumayo siya, dinala ang dokumento, at lumabas ng ospital. Sa labas, ang lawa ay tahimik, ang mga bituin ay kumikislap sa itaas. Ngunit sa kanyang puso, may bagyong naghahanda. Hindi siya babalik sa Borneo. Hindi pa. May laban siyang kailangang harapin. At sa laban na yon, ang katotohanan, ang kanyang magiging sandata. Umaga pa lang, gising na si Marikit. Hindi siya makatulog buong gabi. Pinagmamasdan ang kisame ng lumang bahay habang umiikot sa kanyang isipan ang mga salita ni Danilo. May mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Sino kaya? Efren? O may iba pa? Naglakad siya papunta sa palengke, hindi para mamili kundi para magtanong. Dito kasi nagkikita-kita ang mga matatanda tuwing umaga at kung may alam sila tungkol sa nangyayari sa kanilang lupa, dito niya maririnig. Si Aling Rosa, dating kasambahay ng kanyang ina, ang una niyang nakita. Nakaupo ito sa gilid ng palengke, nagbebenta ng mga gulay. Nang makita si Marikit, halos mabitawan nito ang timbangan. Ay anak! Ikaw pala? Kanina ka pa ba? Bati ni Aling Rosa, ang mga matay may kakaibang kislap. Kumusta si Danilo? Nagpapagaling na po. Sagot ni Marikit, lumapit. Aling Rosa, may itatanong po sana ako. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Tumingin ito sa paligid bago sumagot. Tungkol ba sa lupa? Tumango si Marikit. May nakita po akong dokumento. Ang lupa namin ay ginawang kolateral para sa utang ni Danilo kay Efren. Totoo ba ito? Napabuntong hininga si Aling Rosa.
Anak, alam kong mahal mo ang iyong kapatid, pero hindi mo alam ang buong kwento. Hinawakan nito ang kamay ni Marikit. Si Efren, hindi na siya ang batang pinalaki ng iyong ina. Nang umalis ka papuntang Borneo, unti-unti siyang nagbago. Nagsimula siyang makipagkita sa mga taong tagalungsod, mga negosyante. Madalas siyang may dalang mga dokumento, mga papel na hindi namin maintindihan. Ano pong ibig sabihin nito? May mga gabing nakikita ko siyang kasama ng isang babae, bata pa, maganda. Nag-uusap sila tungkol sa plano at timing. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero alam kong may hindi tama. Napahinto si Aling Rosa, tiningnan si Marikit ng diretsyo. Anak, hindi lang utang ang nangyayari sa lupa ninyo. May mas malaki pa dyan. Kumunot ang noo ni Marikit. Ano pong mas malaki? Ang mga kapitbahay ninyo, ang mga tiboli na nakatira malapit sa lawa. Sinasabi nila na may mga taong pumupunta sa lupa ninyo tuwing gabi. Hindi mga manggagawa ang dala nila, kundi mga papel at kamera. Nagkukuha sila ng litrato, nagsusukat, parang may ginagawang transaksyon. Naramdaman ni Marikit ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Sino ang mga taong iyon? Hindi ko alam ang mga pangalan, pero isang gabi, narinig kong binanggit ng babae ang pangalan ng isang bangko. Metrobank, sabi niya. Kailangan nating matapos ang dokumento bago matapos ang buwan. Metrobank. Ang parehong bangko na nakalagay sa joint account statement na nakita niya sa ospital, ngunit hindi iyon ang nakapagtataka. Ang nakapagtataka ay ang pangalan ng babae na kasama ni Efren. Aling Rosa, ano pong pangalan ng babaeng iyon? Tumingin ulit ang matanda sa paligid bago bumulong. Lorna! Lorna de la Cruz. Napatigil si Marikit. Lorna, ang kasintahan ni Efren. Ang babaeng nagpakilalang tagapayo. Ngunit kung tagapayo siya, bakit siya ang kasama ni Efren sa mga lihim na pagpupulong tungkol sa lupa? Salamat, Aling Rosa, sabi ni Marikit. Ang isip ay mabilis na gumagana. Huwag ninyong sasabihin kanino man na kinausap ninyo ako. Alam ko, anak, ingat ka lang. May mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Ang mga salitang iyon. Parehong sinabi ni Danilo. Pauwi na si Marikit nang may huminto na kotse sa harap niya. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng puting blusa at pencil skirt, may hawak na folder. Nakakangiti ito, ngunit may kakaibang tindi ang mga mata. Marikit, ikaw nga! Nakangiting bati nito. Ako si Lorna, kasintahan ni Efren. Nabanggit ko sa iyo sa ospital, tanda mo? Sinabi kong tagapayo ako ni Danilo. Tumango si Marikit, pinagmamasdan ang bawat galaw ng babae. Oo, naaalala ko. Ano ang kailangan mo? Gusto lang kitang makausap. Alam kong marami kang tanong tungkol sa nangyayari sa lupa. Gusto kong tulungan ka. Tulungan? Bakit mo ako tutulungan? Lumapit si Lorna. Ang boses ay malambot at nakakaaliw. Marikit, alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. 5 taon kang nawala. Tapos pag-uwi mo, gulo ang iyong nakita. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka maliligaw. Si Efren, mabait siyang tao, pero minsan hindi siya marunong magpaliwanag. Ako ang bahala sa kanya. Napansin ni Marikit ang paraan ng pagsasalita ni Lorna. Parang may itinatago. Salamat sa alok, pero kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Siyempre, mabilis na nasabi ni Lorna. Pero kung may kailangan ka, nandito lang ako. Alam mo, ang lupa ninyo, napakaganda. Napakalaki ng potensyal nito. Kung may tamang plano, magiging napakayaman ninyo. Sabi nga nila, ang lawa ay hindi lamang tanawin, ito ay pagkakataon. Ang lawa ay hindi pagkakataon. Malamig na sagot ni Marikit. Ito ay buhay. Ito ay pagkakakilanlan. Hindi nagbago ang ngiti ni Lorna, ngunit may kumislap sa kanyang mga mata. Siyempre, naiintindihan ko.
Pero minsan, kailangan nating magbago para umunlad. Hindi ba? Bago pa makasagot si Marikit, may huminto na sasakyan sa tabi nila. Bumaba si Efren, nakangiti, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang panga. Marikit, buti nakita kita. Bati niya, lumapit para yakapin siya. Ngunit hindi siya binati ni Marikit pabalik. Nag-usap ba kayo ni Lorna? Oo, kakilala ko siya. Sagot ni Marikit. Ang mga mata ay hindi kumikibo kay Efren. Sinabi niyang tagapayo siya ni Danilo. Oo, siya nga. Siya ang tumutulong sa akin sa negosyo. Tiningnan ni Efren si Lorna. May kakaibang tingin. Lorna, baka kailangan mo nang umalis? May mga kailangan pa akong asikasuhin. Oo, tama ka. Nakangiting sabi ni Lorna. Marikit, ingat ka lagi. Sana magkita tayo ulit. Bumalik siya sa kotse. Ngunit bago umalis, tiningnan niya si Marikit ng isang beses pa. May kakaiba sa tingin na yon, parang babala. Nang makalayo na ang kotse ni Lorna, lumingon si Efren kay Marikit. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha. Marikit, kailangan nating mag-usap. Ano ang pag-uusapan natin? Ang lupa. Alam kong may nakita kang dokumento sa ospital. Alam kong nagtatanong ka sa mga tao. Lumapit si Efren. Ang boses ay mas mababa na. Alam kong may naririnig ka tungkol sa akin. Ngunit gusto kong malaman mo na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng pamilya natin. Para sa ikabubuti ng pamilya? Natawa nang mapait si Marikit. Efren, ginamit mo ang lupa ng pamilya bilang kolateral. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Paano iyon naging para sa ikabubuti natin? Kailangan ko ng pera para sa negosyo. Ang negosyo ay makakatulong sa atin lahat. Hindi mo naiintindihan, Marikit. Nang umalis ka, ako ang nag-alaga sa lahat. Ako ang nagpatakbo ng lupa. Ako ang nagbayad ng mga bayarin. Ikaw, nasa Borneo ka lang, nag-aaral ng mga halaman. Hindi mo alam kung gaano kahirap dito. Kaya ginamit mo ang lupa ng walang pahintulot? Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Sigaw ni Efren, ang boses ay biglang naging matigas. Ang lupa ay hindi lamang sayo. Ito ay sa pamilya. At ako, bilang panganay na lalaki, may karapatan akong magdesisyon para dito. Panganay na lalaki? Natawa si Marikit. Efren, hindi ka naming kadugo. Pinalaki ka ng aming ina, oo, pero hindi ka anak niya. Hindi ka kapatid ko. Wala kang karapatan sa lupa. Nagtitigan sila. Ang mukha ni Efren ay namula. Ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyog. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marikit ang totoong mukha ni Efren. Hindi ang mabait na kapatid na nakilala niya, kundi isang lalaking handang gumawa ng kahit ano para makuha ang gusto niya. Mag-ingat ka, Marikit, mababang sabi ni Efren. Ang boses ay parang pisi na handang maputol. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Huwag mong ipagpilitan ang iyong sarili sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Banta ba iyan? Hindi. Payo. Ngumiti si Efren, ngunit walang init sa ngiti na iyon. Alagaan mo ang sarili mo. At alagaan mo si Danilo. Baka kailangan niya ng tulong mo. Malapit na siyang lumabas ng ospital. At malamang, marami siyang kakailanganing pera para sa kanyang gamot. Tumalikod si Efren at sumakay sa kanyang sasakyan. Bago umalis, tiningnan niya si Marikit sa salamin. Ang mga mata ay malamig at nagbabanta. Naiwan si Marikit sa tabi ng kalsada. Ang puso ay mabilis na tumibok. Hindi siya natakot. Hindi. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang apoy sa kanyang dibdib. Determinasyon. Hindi siya magpapatinag. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang i-research ang lahat ng tungkol sa Metrobank, sa joint account ni na Efren at Lorna, at sa mga dokumento na nabanggit ni Aling Rosa. Ngunit habang nag-iisip siya, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas. Parang may naglalakad sa paligid ng bahay. Tumingin siya sa bintana. Madilim na.
Ngunit sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino na mabilis na nagtago sa likod ng mga puno. Hindi siya nag-iisa. May mga taong nagmamatsyag sa kanya. Ngunit hindi siya matatakot. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Isinara niya ang kurtina at bumalik sa kanyang laptop. May mga sagot na kailangan niyang hanapin at hindi siya titigil hanggat hindi niya nahanap ang mga ito. Sa labas, ang lawa ay tahimik. Ang mga bituin ay kumikislap. Ngunit sa ilalim ng kalmadong tubig, may mga lihim na naghihintay na lumabas. At handaan na si Marikit na harapin ang mga ito. Kinaumagahan, habang maaga pa lamang at kulay rosas pa ang langit sa may bandang lawa, bumangon si Marikit na may kakaibang tibok sa dibdib. Hindi ito takot. Sa pagkakataong ito, may bahid ng pag-asa. Tiningnan niya ang lumang bahay na kanilang minana, ang mga kahoy na sahig na langit-ngit sa bawat hakbang, ang mga sulok na puno ng alikabok at alaala. Kailangan niyang hanapin si Aling Puring. Natagpuan niya ang matandang babae sa likod bahay, nakaupo sa isang bangkong gawa sa kawayan. Ang mga matang halos hindi na nakakakita ay nakatitig sa direksyon ng malaking puno ng balete sa may gilid ng lawa. Ang mga kamay nito ay abala sa paghahabi ng tanalak. Ang mga daliring luma, ngunit tila may sariling alaala sa bawat hibla. Aling Puring, tawag ni Marikit, lumalapit ng marahan. Lumingon ang matanda, ang mga labi ay ngumiti ng bahagya. Nandyan ka na pala anak, inaasahan kong darating ka sa akin ngayong umaga. Umupo si Marikit sa tabi nito, ang damo ay basa pa sa hamog. Aling Puring, kailangan kong malaman. Nung nabubuhay pa ang nanay ko, ang testamento, putol ng matanda, ang boses ay biglang naging seryoso. Alam kong tungkol doon ang itatanong mo. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Alam ninyo? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin noon? Bumuntong hininga si Aling Puring, ang mga kamay ay tumigil sa paghahabi. Inutusan ako ng iyong ina, anak. Noong mga huling araw niya, sinabi niya sa akin na huwag kong ibibigay ang testamento hanggat hindi pa handa ang tamang panahon. Sinabi niyang darating ang araw na kailanganin mo ito. Ang araw na may magtatangkang agawin ang lupaing ito. Naramdaman ni Marikit ang pagbilis ng kanyang puso. Nasaan ito? Muro ang matanda sa malaking puno ng balete. Sa ilalim ng punong iyon, anak, may isang lumang banga na itinago ng iyong ina. Sa loob nito, nakabalot sa tanalak, ang testamento. Tiningnan ni Marikit ang puno. Ang mga ugat nito ay lumalabas sa lupa. Ang mga sanga ay abot hanggang sa langit. Ang punong iyon ay saksi sa mga henerasyon ng kanilang pamilya. Paano ko ito makukuha? May mga panuntunan, anak. Hindi basta-basta mabubuksan ang lihim na yon. Ang testamento ay may kondisyon. Kailangan ng pahintulot ng konseho ng tribo bago ito maging legal. Konseho ng tribo? Ulit ni Marikit, ang noo ay kunot sa pag-iisip. Tumango si Aling Puring. Ang iyong ina ay matalino. Anak, alam niyang may mga taong gagamit ng lupa para sa pansariling interes. Kaya isinulat niya ang testamento sa paraang hindi basta-basta maaagaw. Ang lupa ay hindi lamang pag-aari ng isang tao. Ito ay pag-aari ng tribo, ng ating kultura, ng ating kasaysayan. Tumayo si Marikit, ang mga mata ay nakatitig sa puno ng balete. Kailangan kong makita ito. Mag-ingat ka, anak, babala ni Aling Puring. May mga mata na nagmamatsyag. Hindi ka ba nakaramdam na may sumusunod sa iyo kahapon? Naalala ni Marikit ang anino sa labas ng bintana. Nakita ko nga. Ang mga taong iyon ay hindi basta-basta. Si Efren ay may mga kakampi sa bayan. Mga taong handang gumawa ng masama para sa pera. Huwag mong hayaang malaman nila ang tungkol sa testamento. Tumango si Marikit. Ang determinasyon ay lumalaki sa kanyang dibdib. Hindi ko sasabihin kahit kanino.
Bago siya umalis, hinawakan siya ni Aling Puring sa kamay. Anak, may sasabihin pa ako sa'yo. Noong bata ka pa, madalas kang sumama sa iyong ina sa punong iyon. Naalala mo ba kung ano ang itinuturo niya sa'yo? Napaisip si Marikit. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang kanyang ina na nakaupo sa ilalim ng puno. Tinuturuan siyang kilalanin ang mga halaman, ang mga ugat, ang mga dahon. Tinuruan niya akong makinig sa lupa. Mahinang sabi niya. Oo, ngumiti si Aling Puring. Ang lupa ay may boses. Anak, kung makikinig ka, maririnig mo ang katotohanan. Ganyan ka rin sa punong iyon. Makinig ka at gagagabayan ka nito. Lumakad si Marikit patungo sa puno ng balete. Ang bawat hakbang ay may kasamang tibok ng puso. Ang araw ay sumisikat na. Ang mga sinag nito ay sumasala sa mga sanga ng puno. Lumuhod siya sa may mga ugat. Ang kanyang mga kamay ay dumampi sa lupa. Nanay, bulong niya. Gabayan mo ako. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao. Tanging ang mga ibon at ang bulong ng hangin. Maingat niyang inalis ang mga tuyong dahon sa may pinakamalaking ugat. At doon, nakita niya ito, isang lumang banga. Bahagyang nakabaon sa lupa, natatakpan ng mga ugat ng balete. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaalis niya ang lupa. Ang banga ay mabigat, ang luwad ay lumana at may mga bitak. Dahan-dahan niyang binuksan ito at sa loob nakabalot sa tnalak na may mga disenyong tiboli ay isang lumang dokumento. Kinuha niya ito ng may paggalang, ang mga kamay ay maingat. Binuksan niya ang tnalak at nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ina, ang mga letrang pamilyar, ang mga salitang puno ng pagmamahal at karunungan. Ako, si Datu Siti Amabel, sa aking buong katinuan at kalooban, ay isinusulat ang testamento na ito upang itakda ang tunay na tagapagmana ng aming lupain sa tabi ng lawa. Ang aking anak na si Marikit, ang nag-iisa kong anak na babae, ang siyang magmamana ng lupang ito. Ngunit hindi ito magiging ganap hanggat hindi ito pinagtitibay ng konseho ng tribo, alinsunod sa aming mga tradisyon at batas. Tumulo ang luha sa mga mata ni Marikit. Nanay, hikbi niya. Ginawa mo ito para sa akin. Binuksan niya ang testamento, binasa ang bawat salita. Ang kanyang ina ay hindi lamang nag-iwan ng lupa, nag-iwan siya ng gabay, ng proteksyon, ng paraan upang labanan ang mga taong gustong agawin ang kanilang pamana. Naupo si Marikit sa ilalim ng puno, ang testamento ay nakapatong sa kanyang kandungan. Naalala niya ang mga aral ng kanyang ina, ang tungkol sa lupa, sa kultura, sa pagkakakilanlan. Ang lupa ay hindi lamang lupa, anak. Minsang sinabi ng kanyang ina, ito ay ang ating kasaysayan, ang ating mga ninuno, ang ating kaluluwa. Kapag nawala ang lupa, nawala rin tayo. Napatingin si Marikit sa lawa, ang tubig ay tahimik, ang mga alon ay banayad. Sa kabilang dako, nakita niya ang mga bahay ng mga turista, ang mga bagong gusali na itinayo ni Efren. Ang mga lupaing iyon ay dating sa kanila, dating taniman, dating tahanan ng mga tiboli. Hindi ko hahayaan na mawala pa ang natitira, sabi niya sa sarili. Binalot niya muli ang testamento sa tnalak at maingat na itinago ito sa loob ng kanyang damit. Hindi niya ito maaaring iwan dito. Maaaring matagpuan ito ng mga mata na nagmamatsyag. Kailangan niyang dalhin ito sa isang ligtas na lugar. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay na kailangan niyang gawin. Umupo siya ng tahimik, ipinikit ang mga mata at nakinig. Nakinig sa bulong ng hangin, sa awit ng mga ibon, sa kaluskos ng mga dahon, at sa katahimikang iyon, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Hindi sa literal, kundi sa alaala, sa pakiramdam, sa katiyakan.
Kaya mo ito, anak. Ikaw ang napili ko. Bumalik si Marikit sa bahay na may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Nakita siya ni Aling Puring na papalapit at ngumiti ang matanda. Nahanap mo ba? Tumango si Marikit, ang testamento ay ligtas sa kanyang taglay. Nahanap ko. Ngunit Aling Puring, hindi ko ito maaaring ilabas ngayon. Hindi pa handa ang mga bagay. Tama ang desisyon mo, anak, sabi ng matanda. May panahon para sa lahat. Ngunit tandaan mo, ang testamento ay hindi sapat. Kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mong patunayan na may ginawang pandaraya sina Efren at Lorna. Alam ko, sabi ni Marikit, ang isip ay mabilis na gumagana. Kailangan kong mag-ipon ng mga dokumento, mga testigo, mga patunay. Kailangan kong ipakita sa konseho ng tribo na ako ang karapat-dapat na magmana. At paano mo gagawin iyon? Napangiti si Marikit, ang unang ngiti na totoo mula nang dumating siya. May plano ako, Aling Puri. Hindi ko pa alam ang lahat ng detalye. Ngunit may plano ako. Una, kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa ni na Efren at Lorna sa mga dokumento ng lupa. Pangalawa, kailangan kong hanapin ang mga taong maaaring magpatotoo laban sa kanila. At pangatlo? Tanong ng matanda. Tiningnan siya ni Marikit ng diretso sa mata, ang mga matang hindi na masyadong nakakakita, ngunit puno pa rin ng karunungan. Kailangan kong ipakita kay Efren na hindi siya maaaring magtago sa likod ng kasinungalingan, na ang katotohanan ay laging lalabas, gaano man ito itago. Lumipas ang mga oras. Umupo si Marikit sa kanyang silid. Ang testamento ay nakalagay sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng kanyang kutsyon. Sa kanyang harapan, ang laptop ay bukas. Ang mga dokumento ay nakabukas. Mga titulo ng lupa, mga kontrata, mga papel na nakuha niya mula sa tanggapan ng rehistro. Ngunit may kulang pa. Kailangan niya ng mas maraming ebidensya. Kailangan niyang malaman kung paano nagawa ni na Efren at Lorna ang kanilang pandaraya. At kailangan niyang malaman kung may iba pang sangkot. Tumunog ang kanyang telepono. Si Danilo. Marikit, ang boses ng kanyang kapatid ay mahina pa rin. Kamusta ka na? Okay lang ako. Sagot niya, pinipilit na maging kalmado. Paano ka na? Mas mabuti na. Sabi ng doktor, baka makalabas na ako sa 1 linggo. Magaling, sabi niya, at totoo iyon. Kailangan kita dito, Danilo. Marami tayong kailangang ayusin. May katahimikan sa kabilang linya. Marikit, may sinasabi ka bang hindi ko alam? Napahinto siya. Hindi pa niya ito maaaring sabihin. Hindi pa. Pag-uusapan natin kapag nakalabas ka na. Sa ngayon, magpahinga ka lang. Marikit, ang boses ng kanyang kapatid ay seryoso. Alam kong may nangyayari. Huwag mo akong itago sa dilim. Hindi kita itinatago, sabi niya at bahagyang ngumiti. Iniingatan lang kita. Kapag handa ka na, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang lawa ay tahimik. Ang mga bituin ay nagsisimula ng lumitaw sa langit. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. May mga mata na nagmamatsyag. May mga taong handang gumawa ng masama. Ngunit hindi siya matatakot. Hawak niya ang testamento. Hawak niya ang katotohanan. At sa tamang panahon, ilalabas niya ito. Isinara niya ang kurtina at bumalik sa kanyang laptop. May mga plano na kailangan niyang gawin, mga hakbang na kailangan niyang sundan. Hindi siya titigil hanggat hindi na ibabalik ang dapat ay sa kanila. Sa labas, ang lawa ay tahimik. Ngunit sa ilalim ng kalmadong tubig, may mga lihim na naghihintay na lumabas. At handa na si Marikit na harapin ang mga ito. Umaga pa lang, gising na si Marikit. Nakaupo siya sa gilid ng bintana habang hawak ang testamento. Ang manipis na papel na kasing lambot ng dahon ng balete.
pero kasing bigat ng buong mundo. Sa labas, ang Lake Cebu ay parang salamin na hindi pa nagigising, tahimik, at tila walang pakialam sa mga sigalot na nagaganap sa piling ng mga tao sa bayan. Tiningnan niya ang orasan. 6:30. Alam niyang maaga pa, pero hindi na siya makapaghintay. Kinuha niya ang maliit na digital recorder na binili niya kahapon sa bayan. Mura lang, pero sapat na para maitala ang mga salitang kakailanganin niya. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang jacket kasama ang kopya ng testamento at ang ilang dokumentong nakuha niya mula sa lumang cabinet ng kanyang ina. Bago lumabas, tumawag siya kay Aling Puring. Aling Puring, aalagaan niyo muna si Kuya Danilo ha? May kailangan lang akong asikasuhin. Anak, maingat ka, sabi ng matandang babae. Ang mga matang halos hindi na nakakakita, pero tila may kakayahang makakita ng higit pa sa mga mata ng ordinaryong tao. May mga taong hindi natutulog kapag may ginagawang masama. Ngumiti si Marikit. Kaya nga po ako gigising ngayon para sila naman ang hindi makatulog. Naglakad siya papunta sa maliit na tindahan ni Efren sa tabi ng kalsada. Alam niyang doon nagsisimula ang araw ng kanyang kinakapatid. Sa pagbibilang ng mga paninda, sa pagtawag sa mga tauhan, sa paggawa ng mga plano para sa lupaing hindi naman sa kanya. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Marikit! Ang aga mo naman, bati ni Efren, nakangiti. Pero alam ni Marikit ang ngiting iyon, ang ngiting may laman, ang ngiting nagtatago ng higit pa sa sinasabi nito. Kailangan ko lang kausapin ka, Efren, at si Lorna, kung nandyan siya. Sandali, tatawagin ko siya. Nasa likod siya, nag-aayos ng mga dokumento. Umupo si Marikit sa lumang upuan sa harap ng tindahan. Nilingon niya ang paligid, ang mga istante ng dilatang pagkain, ang mga sako ng bigas, ang maliit na mesa kung saan madalas magkape ang mga tao sa baryo. Napansin niya ang bagong karatula sa dingding, Efren's General Merchandise and Land Development Services. Napakunot ang kanyang noo, land development. Ganoon pala ang tawag nila sa pagnanakaw ng lupa. Bumalik si Efren kasama si Lorna. Nakangiti si Lorna, suot ang mamahaling blusa at alahas na hindi bagay sa isang dating NGO staff. Marikit, kumusta ka na? Nakabalik ka na pala sa bayan, sabi ni Lorna, ang boses na parang pulot pero ang mata ay malamig. Oo, kailangan ko lang ayusin ang mga bagay-bagay tungkol sa lupa, sabi ni Marikit. Pinipigilan ng kaba. Alam niyo naman si Kuya Danilo, hindi pa siya masyadong okay, kaya ako muna ang bahala. Siyempre naman, sabi ni Efren, kumuha ng upuan at umupo sa harap niya. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Magkapatid tayo, di ba? Tutulong ako. Eto nga, sabi ni Marikit, inilabas ang isang folder ng mga dokumento. Kailangan ko lang ng mga kopya ng mga papeles tungkol sa lupa. Yung mga kasunduan, yung mga titulo, lahat ng dokumento na may kinalaman sa property. Napalitan ang ekspresyon ng mukha ni Efren. Isang iglap na pagbabago, parang ulap na dumaan sa harap ng araw. Bakit naman kailangan mo ng mga iyon? Kasi nag-iisip ako. Sabi ni Marikit, maingat na pinipili ang mga salita. Baka pwede nating ayusin ang mga papeles para malinaw kung sino ang may-ari, para hindi na magkaroon ng problema sa hinaharap. Tumawa si Lorna, isang tawa na parang basag na salamin. Marikit, wala namang problema. Malinaw naman ang lahat. Ang lupa ay naka-deed of sale kay Efren. Binili niya ito sa inyong ina bago ito mamatay. Ah, ganun ba? Sabi ni Marikit, hindi inaalis ang tingin kay Lorna. Pwede ko bang makita ang deed of sale na yon? Siyempre, sabi ni Efren, pero may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pero hindi ko alam kung nasaan ang mga iyon.
Baka nasa bangko o nasa opisina ng abogado. Iche-check ko. O sige, salamat, sabi ni Marikit. Pero habang hinahanap mo, pwede bang kumuha na lang ako ng mga kopya ng ibang dokumento? Yung mga tax declaration, yung mga survey plan, mga ganon? Napatingin sina Efren at Lorna sa isa't isa. May tahimik na komunikasyon sa pagitan nila. Isang bagay na hindi nabibigkas pero malinaw na malinaw kay Marikit. Sa wakas, tumango si Efren. Sige, sandali. Kunin ko ang mga yon. Habang umaalis si Efren, sinamantala ni Marikit ang pagkakataon. Inilabas niya ang recorder sa kanyang bulsa at pinindot ang record button. Lorna, tanong ko lang, simula niya, ang boses ay kalmado pero matalas. Bakit kayo nagdesisyon ni Efren na bilhin ng lupa? Sabi niya sa akin, hindi raw kayo interesado noong una. Umupo si Lorna sa harap niya. Ang mga mata ay maingat na sinusuri si Marikit. Nagbago ang isip namin. Nakita namin ang potensyal ng lupa. Magandang lokasyon, malapit sa lawa. Pwede naming gawing resort o residential subdivision. Malaking kita. Pero sabi ng nanay ko, hindi raw niya ibebenta ang lupa. Sabi ni Marikit, pinipigilan ang boses na manginig. Sabi niya, hindi raw siya pumirma ng kahit anong dokumento. Napansin niya ang panandaliang pag-alinlangan sa mukha ni Lorna, pero mabilis itong nawala. Marikit, matanda na ang nanay mo noong mga panahong iyon. Maaaring nalito siya o nakalimot. Pero nandito ang mga dokumento, signed at notarized. Wala kang dapat ipag-alala. Oo, wala akong dapat ipag-alala. Ulit ni Marikit, mahina. Salamat Lorna, nakakatulong ang mga sinabi mo. Bumalik si Efren na may dalang makapal na folder. Eto, mga kopya ng tax declaration at survey plan. Pero ang deed of sale, hahanapin ko pa. Kailangan kong i-check ang safe sa bahay. Kinuha ni Marikit ang folder. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig, pero pinigilan niya ito. Salamat, Efren. Pakitext na lang ako kapag nahanap mo na ang deed of sale. Oo naman, sabi ni Efren, nakangiti ulit. Magkapatid tayo. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Lumabas si Marikit sa tindahan. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Nang makalayo na siya ng sapat na distansya, inilabas niya ang recorder at pinindot ang stop button. Napabuntong hininga siya. Nakuha niya ang pag-amin ni Lorna, ang plano nilang gawing resort or subdivision ng lupa. Hindi iyon sapat para patunayan ang pandaraya, pero isa itong mahalagang piraso ng puzzle. Dumiretso siya sa bahay ni Aling Puring. Kailangan niyang ipakita ang mga dokumentong nakuha niya. At kailangan din niyang magplano ng susunod na hakbang. Anak, kumusta? Tanong ni Aling Puring nang makita siya. Ang matandang babae ay nakaupo sa tabi ng bintana. Ang mga kamay ay abala sa paghahabi ng tanalak. May nakuha akong mga dokumento. Sabi ni Marikit, inilapag ang folder sa mesa. Pero ang pinakamahalaga, ang deed of sale, ay hindi ko pa nakikita. Sinabi ni Efren na hahanapin niya ito. Hindi mo makikita iyon, sabi ni Aling Puring. Ang boses ay kalmado pero puno ng katiyakan. Dahil hindi ito umiiral. Paano niyo nasabi? Anak, ako ang kasama ng iyong ina noong mga huling araw niya. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Ako ang nagbabasa ng mga dokumento sa kanya dahil hindi na siya masyadong nakakakita. Hindi kailanman pumirma ang iyong ina ng kahit anong deed of sale. Ang tanging testamento na nilagdaan niya ay ang nasa ilalim ng puno ng balete. Napatingin si Marikit sa matandang babae. Ang mga mata ay napupuno ng luha. Kaya nga po, kaya kailangan kong patunayan na peke ang mga dokumento ni Efren. Paano mo gagawin iyon? Kailangan kong hanapin ang orihinal na deed of sale kung mayroon man. At kailangan kong ipakita na hindi kailanman nilagdaan ng nanay ko ang mga dokumentong iyon.
Kailangan ko ng eksperto, isang forensic document examiner, at isang abogado na marunong sa kaso ng mga katutubo. Tumango si Aling Puring, ang mga kamay ay huminto sa paghahabi. May kilala akong abogado sa Maynila, si Attorney Mendoza. Siya ang nag-asikaso ng mga legal na dokumento ng iyong ama noong nabubuhay pa ito. Dalubhasa siya sa karapatan ng mga katutubo. Pwede niyo ba akong bigyan ng contact number niya? Siyempre anak, nasa lumang notebook ko ang numero niya. Sandali, hahanapin ko. Habang hinahanap ni Aling Puring ang notebook, kinuha ni Marikit ang kanyang cellphone at sinimulan ang pag-type ng mensahe. Attorney Mendoza, Marikit Tiboli, anak ni Dato Miguel, kailangan ko ng tulong tungkol sa lupa ng aming pamilya. Pagkalipas ng ilang oras, natanggap niya ang sagot. Sumang-ayon ng abogado na magkaroon ng video call sa kanya mamayang gabi. Napabuntong hininga si Marikit. Isang hakbang na naman. Pero bago iyon, kailangan niyang gawin ang isa pang bagay, ang siyentipikong pagsusuri sa lupa. Bilang isang plant ecologist, alam niya ang halaga ng lupaing iyon. Hindi lamang ito isang property, ito ay isang ekosistema, isang tirahan ng mga endemic na halaman, isang lugar na maaaring may mga archaeological na labi ng kanilang mga ninuno. Kinuha niya ang kanyang field kit, ang magnifying glass, ang mga test tubes, ang mga sample bags, ang camera. Pumunta siya sa lupaing ipinaglalaban, ang 5 ektaryang lote sa tabi ng lawa. Sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, talagang tiningnan niya ang lupa, hindi bilang isang mana, kundi bilang isang siyentipiko. Naglakad siya sa gitna ng mga puno. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa ilalim ng kanyang mga paa. Napansin niya ang mga halaman, ang mga pako na tumutubo sa tabi ng batis, ang mga orchid na nakakapit sa mga sanga ng puno, ang mga baging na umaakyat sa mga putot. Kinuhanan niya ng litrato ang lahat. Kumuha siya ng mga sample ng lupa, ng mga dahon, ng mga ugat. Itinala niya ang mga species na natagpuan niya, ang mga kondisyon ng lupa, ang mga posibleng epekto ng pag-unlad. Sa isang sulok ng lupa, malapit sa isang malaking puno ng nara, nakakita siya ng isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang piraso ng palayok, sinaunang palayok, na may mga disenyong kahawig ng mga pattern ng nalak. Kinuha niya ito ng maingat, binalot sa malinis na tela, at inilagay sa kanyang bag. Ito ang patunay, ang ebidensya na ang lupaing ito ay hindi lamang isang property. Ito ay isang archaeological site, isang lugar ng kanilang mga ninuno. Pag-uwi niya, agad siyang umupo sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang kanyang email at nagsimulang mag-type ng mensahe sa kanyang mga kasamahan sa Biodiversity Institute sa Borneo. Humingi siya ng tulong sa pagsusuri ng mga sample na kanyang nakalap at sa pagkilala sa mga species ng halaman na natagpuan niya. Alam niyang hindi siya makapaghihintay ng mga linggo para sa mga resulta. Kailangan niya ng mabilis na aksyon. Habang naghihintay ng mga sagot, sinimulan niyang ayusin ang mga dokumento. Inilatag niya sa mesa ang mga kopya na nakuha niya mula kay Efren, ang testamento mula sa ilalim ng puno ng balete, at ang mga litrato ng lupa. Gumawa siya ng timeline mula sa pagkamatay ng kanyang ina hanggang sa paglipat ng titulo, hanggang sa mga plano ni na Efren at Lorna. May mga butas, mga puwang na kailangan niyang punan, pero unti-unti nabubuo ang larawan. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Mendoza handa na para sa video call. Attorney, salamat po sa paglalaan ng oras. Pagbati ni Marikit, ang boses ay bahagyang nanginginig. Walang anuman anak, sabi ng abogado, isang matandang lalaki na may puting buhok at mabait na mukha. Kaibigan ko ang iyong ama. Anumang tulong na kailangan mo, andito ako.
Ikinuwento ni Marikit ang lahat, ang pagbabalik niya, ang aksidente ni Danilo, ang pagtuklas ng testamento, ang mga dokumento ni Efren, ang mga sinabi ni Lorna. Ipinakita niya ang mga litrato ng lupa, ang sample ng palayok, ang mga dokumentong nakuha niya. May magandang balita at may masamang balita, sabi ni Attorney Mendoza pagkatapos makinig. Ang magandang balita, ang testamento ay legal at may bisa. Ang masamang balita, kailangan nating patunayan na peke ang deed of sale ni Efren. At para magawa iyon, kailangan natin ng forensic document examiner. May kilala po ba kayo? Mayroon, si Dr. Villanueva, isa sa mga pinakamahusay sa bansa. Pero magastos ang kanyang serbisyo. Magkano po? Hindi bababa sa 50,000. Pero huwag kang mag-alala. Pwede nating i-arrange na bayaran mo ito ng installment. Ang importante, makakuha tayo ng sapat na ebidensya para ilantad ang pandaraya. Tumango si Marikit. Okay, gagawin ko ang lahat para makalikom ng pera. Isa pang bagay, dagdag ni Attorney Mendoza. Kailangan nating makipag-ugnayan sa konseho ng tribo. Ayon sa batas, bago maipatupad ang testamento, kailangan ng kanilang pahintulot. Kailangan nating ipakita sa kanila ang ebidensya, ang testamento, ang mga dokumento, ang mga resulta ng pagsusuri sa lupa. Paano ko po sila makokontak? May mga numero ako ng ilang miyembro ng konseho. Ipapadala ko sa iyo. Pero maging maingat, hindi lahat ng miyembro ay mapagkakatiwalaan. May ilan na maaring nasa panig ni Efren. Nagpasalamat si Marikit at ibinaba ang tawag. Tiningnan niya ang orasan. 10:00 ng gabi. Buong araw siyang nagtrabaho at pagod na siya. Pero hindi siya maaaring huminto. Marami pang kailangang gawin. Kinaumagahan, bago pumunta sa ospital para bisitahin si Danilo, tumawag siya sa mga numero na ibinigay ni Attorney Mendoza. 3 miyembro ng konseho ang sumagot, 2 ang nangakong makikinig, ang isa ay tila nag-aalinlangan. Hindi siya nakaramdam ng pagkabigo. Inaasahan niya ito. Hindi madaling labanan ang mga taong may kapangyarihan at pera. Sa ospital, natagpuan niya si Danilo na nakaupo sa kama. Ang binti ay nakabalot pa rin ng cast. Marikit, kumusta? May nangyayari ba? Umupo si Marikit sa tabi ng kanyang kapatid. Marami kuya, marami akong natuklasan. Ikinuwento niya ang lahat, ang testamento, ang mga dokumento, ang mga plano ni na Efren at Lorna, ang tulong ni Attorney Mendoza, ang pagsusuri sa lupa. Nakinig si Danilo ng tahimik, ang mga mata ay malawak, ang mga kamay ay nakakuyog. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala ganoon na lang kabilis ang lahat. Kaya pala ayaw nilang ipakita sa akin ang mga dokumento. Pero may magandang balita, sabi ni Marikit. Meron tayong testamento at meron tayong ebidensya na peke ang mga dokumento ni Efren. Pero paano natin ito ilalabas? Paano natin mapapatunayan sa lahat na nagsisinungaling sila? Magpatawag tayo ng pagtitipon, sabi ni Marikit. Ang boses ay matatag. Isang pagtitipon ng buong baryo, ng buong tribo. Doon natin ilalabas ang lahat. Ang testamento, ang mga ebidensya, ang mga resulta ng pagsusuri. Doon natin ilalantad ang katotohanan. Napatingin si Danilo sa kanya. Ang mga mata ay may halong pag-asa at takot. Sigurado ka ba, Marikit? Alam mo namang hindi basta-basta ang laban na ito. May mga taong handang gumawa ng masama para protektahan ng kanilang mga interes. Alam ko, kuya. Pero hindi na ako natatakot. Hawak ko ang testamento. Hawak ko ang katotohanan. At sa tamang panahon, ilalabas ko ito. Tiningnan siya ni Danilo ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Isang ngiti na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Ganyan ang kapatid ko.
Ganyan. Anak ng ating ina. Niyakap siya ni Marikit, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang kapatid, ang kanyang mga ninuno, ang kanyang bayan. Paglabas niya ng ospital, tumawag siya kay Aling Puring. Aling Puring, pakiipon po ang lahat ng miyembro ng baryo. Sabihin niyo po sa kanila, may mahalaga akong sasabihin. Sa Sabado, sa harap ng puno ng balete. Anak, handa ka na ba? Tanong ng matandang babae. Tumingin si Marikit sa lawa. Ang mga alon ay tahimik na umaagos sa dalampasigan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga kamay na humahabi ng tanalak, ang mga mata na puno ng pagmamahal at karunungan. Handa na po ako, Aling Puring. Handa na akong ipaglaban ang dapat ay sa amin. Sa labas, ang lawa ay tahimik pa rin, ngunit sa ilalim ng kalmadong tubig, may mga lihim na naghihintay na lumabas at handa na si Marikit na harapin ang mga ito. Ang umaga ng Sabado ay tila nagdadala ng kakaibang bigat sa hangin. Kahit ang mga ibon sa puno ng balete ay tila tahimik, na parang nararamdaman ang tensyon na bumabalot sa buong bayan. Nakatayo si Marikit sa harap ng kanilang bahay, hawak ang isang lumang kahoy na kahon na puno ng mga dokumento. Ang kanyang mga palad ay pinawisan, ngunit ang kanyang puso ay matatag. Marikit, nandito na ang ilan sa mga kamag-anak natin, sabi ni Aling Puring na nakaupo sa may bintana. Bagamat halos bulag na, tila nararamdaman niya ang presensya ng mga tao sa labas. Opo, Aling Puring, handa na po akong humarap sa kanila, sagot ni Marikit habang inaayos ang kanyang bestida. Hindi siya nagsuot ng modernong damit. Sa halip, suot niya ang tradisyonal na tiboli na may makukulay na disenyo, isang paraan ng pagpupugay sa kanyang mga ninuno at sa kultura na kanyang ipinaglalaban. Nang lumabas siya, nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga kababayan. Naroon ang mga miyembro ng konseho ng tribo, ang mga matatandang may autoridad, at ang kanyang mga kamag-anak na mula pa sa iba't ibang bahagi ng Lake Cebu. Sa isang tabi, nakatayo si Efren, nakangiti ngunit may kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Lorna, na ang mga mata ay tila nag-iingat sa bawat galaw ni Marikit. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ni Marikit. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ko kayo tinawag dito sa ganitong pagkakataon. Ngunit bago ko ipaliwanag, nais kong ipakilala sa inyo si Attorney Mendoza na siyang magsisilbing legal na kinatawan ng aming pamilya. Isang lalaking nasa kanyang 50, nakasuot ng barong Tagalog, ang tumayo mula sa tabi ni Marikit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Attorney Mendoza at ako ay narito upang tumulong sa paglilinaw ng mga bagay-bagay hinggil sa lupain ng pamilya de la Cruz. Ang bulungan ay kumalat sa mga tao. Nakita ni Marikit kung paano bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Efren. Hindi na siya ngumingiti. Sa halip ay tila may kinakalkulang mga hakbang sa kanyang isipan. Maraming salamat, attorney, sabi ni Marikit pagkatapos ay humarap sa mga tao. Sa nakalipas na mga linggo, natuklasan ko ang mga bagay na hindi ko inaasahan, mga bagay na may kinalaman sa ating lupain, sa testamento ng aking ina, at sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Tumingin siya ng diretsyo kay Efren. Efren, kapatid kong kinakapatid. Alam kong pinalaki ka ng aking ina bilang kanyang sariling anak. Ibinigay niya sa iyo ang lahat ng pagmamahal at pagkakataon. Ngunit sa kabila nito, tila nakalimutan mo ang mga aral na itinuro niya sa iyo. Ano ba ang sinasabi mo, Marikit? Sagot ni Efren. Ang kanyang boses ay pilit na kalmado.
Ako ay nagtatrabaho para sa pamilya. Inaalagaan ko ang lupa habang wala ka sa ibang bansa. Inaalagaan? Ulit ni Marikit, ang kanyang boses ay may pait. Efren, alam mo ba na ang testamento ng aking ina ay hindi ang dokumentong iyong iniharap sa munisipyo? Ang totoong testamento ay nasa akin, at ito ay malinaw na nagsasaad na ang lupa ay dapat manatili sa pangalan ng pamilya de la Cruz. Hindi ito dapat ibenta, hindi ito dapat ilipat sa ibang pangalan. Binuksan niya ang kahoy na kahon at inilabas ang isang lumang dokumento na nakabalot sa plastik upang protektahan ito. Ito ang orihinal na testamento ng aking ina na nilagdaan niya noong siya ay nabubuhay pa. At narito ang kopya ng dokumentong iyong iniharap. Isang pekeng testamento na nagsasaad na ang lupa ay maaaring ilipat sa iyong pangalan. Ang mga tao ay nagulat. Ang bulungan ay naging malakas na usapan. Nakita ni Marikit kung paano namutla si Efren, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang komposisyon. Ito ay kasinungalingan. Saan mo nakuha ang dokumentong iyan? Sigaw ni Efren. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa iyong sariling opisina, Efren, mahinahong sagot ni Marikit. Nakakakuha ako ng kopya ng mga dokumento na iyong inilagay sa safe. Salamat sa isang taong nakakaalam ng iyong mga lihim. Ang mga mata ni Efren ay napunta kay Lorna, na tila umiwas ng tingin. Lorna, ano ito? Ano ang sinasabi niya? Wala akong alam, Efren. Mabilis na sagot ni Lorna, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Attorney Mendoza, maaari mo bang ipaliwanag sa mga tao ang kahalagahan ng dokumentong ito? Tanong ni Marikit. Ang abogado ay tumayo at kinuha ang testamento. Ayon sa batas, ang testamento na ito ay may bisa. Ito ay nilagdaan ng testatrix si Gingin na Rosalinda de la Cruz noong ika-15 ng Marso, taong 2019. Mayroon itong dalawang saksi at ito ay notarized. Samantala, ang dokumentong iniharap ni Ginoong Efren sa munisipyo ay may petsang ika-20 ng Setyembre, taong 2023, 4 na taon pagkatapos ng orihinal na testamento. Ang pirma ng testatrix sa dokumentong ito ay malinaw na peke kung ihahambing sa orihinal. Peke? Hindi maaari. Sigaw ni Efren. Mayroon pa ako, Efren. Patuloy ni Marikit habang inilalabas ang isa pang dokumento. Ito ang siyentipikong ulat na aking inihanda kasama ang mga eksperto mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa pagsusuri, ang ating lupa ay tahanan ng mga endemic na halaman na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Mayroon din itong archaeological na labi na nagpapatunay na ang lugar ay tinitirhan ng ating mga ninuno libu-libong taon na ang nakalilipas. Ito ay hindi lamang isang lupa. Ito ay isang protected area na dapat pangalagaan, hindi sirain para sa isang resort. Binuksan niya ang ulat at ipinakita sa mga tao ang mga larawan ng mga halaman at mga labi. Efren, alam kong ang plano mo ay gawing resort ang lupa. Ngunit hindi mo alam na ang lugar na ito ay may mas malalim na kahalagahan, hindi lamang para sa ating pamilya, kundi para sa buong komunidad. Wala akong alam sa mga planong iyan, tanggi ni Efren. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na matatag. Talaga bang wala kang alam? Tanong ni Marikit habang inilalabas ang isang folder mula sa kahon. Kung gayon, bakit mayroon akong mga sulat kamay na plano para sa isang resort na may pangalan mong nakasulat sa bawat pahina? Mga plano na may kasamang listahan ng mga puno na dapat putulin, mga bahagi ng lupa na dapat gawing swimming pool, at mga lugar na dapat gawing parking lot. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga dokumento sa mga tao. Ang mga sulat kamay ay malinaw na kay Efren. Ang kanyang sulat ay kilala ng marami sa mga naroon. Ang mga planong ito ay natagpuan ko sa iyong opisina, Efren,
kasama ang mga kopya ng mga kasunduan na iyong nilagdaan sa mga kontratista. Lahat ng ebidensya ay nasa akin. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Nakita ni Marikit kung paano ang mga mata ng mga matatanda sa konseho ng tribo ay napuno ng galit at pagkadismaya. Efren, anak, totoo ba ito? Tanong ng isa sa mga matatandang babae, si Lola Bining, na kilala sa kanilang komunidad. Lola Bining, huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ay nag-iimbento ng mga kwento upang ako ay siraan. Sigaw ni Efren, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng daan upang makatakas. Efren, huwag mo nang itanggi, sabi ni Lorna na biglang nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Tama na, hindi ko na kayang itago pa ito. Lorna, manahimik ka, sigaw ni Efren, ngunit si Lorna ay tumayo at humarap sa mga tao. Sa harap ng lahat, aminin ko, ako ay bahagi ng plano ni Efren. Ngunit siya ang utak ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na kumuha ng mga dokumento. Siya ang nagplano ng lahat ng pandaraya. Ako ay nagkamali at handa akong harapin ang mga kahihinatnan ng aking mga aksyon. Lorna, paano mo magagawa ito sa akin? Sigaw ni Efren, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Efren, hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan. Nakita ko kung paano mo niloko ang pamilya na nag-alaga sa'yo. Hindi ko kayang maging bahagi nito. Ang mga tao ay nagkagulo. Ang ilan ay sumisigaw kay Efren. Ang iba ay nagtatanong kay Lorna. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Efren na tumakas. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit hinarang siya ng mga miyembro ng tribo. Huwag mong subukang tumakas, Efren, sabi ng isa sa mga kalalakihan, si Kuya Bert, na isang dating sundalo. Kakaharapin mo ang iyong mga kasalanan. Lumayo kayo sa akin? Sigaw ni Efren, ngunit siya ay napalibutan. Ang mga kamay ng mga tribo ay humawak sa kanya at dinala siya pabalik sa harap ng mga tao. Efren, anak, sabi ni Lola Bining na ang boses ay puno ng kalungkutan. Pinalaki ka ng iyong ina, si Rosalinda, bilang kanyang sariling anak. Ibinigay niya sa iyo ang lahat at ito ang iyong pagtataksil? Hindi ko intensyon na nagsimula si Efren, ngunit ang kanyang boses ay naputol. Hindi mo intensyon? Ulit ni Marikit, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Efren, kapatid, alam kong may mga pagkakataon na naging mahirap ang buhay para sa'yo. Alam kong may mga pagkakataon na naramdaman mong hindi ka kabilang. Ngunit hindi ito dahilan upang ipagkanulo mo ang pamilya na nagmahal sa'yo. Marikit, pakiusap! Ang boses ni Efren ay naging pabulong. Efren, hindi ako galit sa'yo. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako dahil pinili mo ang pera kaysa sa pamilya. Nalulungkot ako dahil pinili mo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa mga mata ni Efren. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marikit ang kahinaan sa kanyang mukha. Ang batang lalaki na minsan niyang kapatid, na minsan ay tumatawa at naglalaro sa tabi ng lawa. Attorney Mendoza, sabi ni Marikit, humarap sa abogado. Maaari mo bang kipaliwanag sa mga tao ang mga hakbang na ating gagawin? Ang abogado ay tumayo at nagsalita. Batay sa mga ebidensya na ipinakita, ang kasunduan na iniharap ni Ginoong Efren ay walang bisa. Ang orihinal na testamento ni Ginong Rosalinda de la Cruz ay mananatiling may bisa at ang lupa ay mananatili sa pangalan ng pamilya de la Cruz. Bukod dito, magsasampa tayo ng kasong falsification of documents, estafa, at iba pang kaugnay na kaso laban kina Ginoong Efren at Ginang Lorna. Ang mga tao ay nagsimulang palakpakan. Ang mga mukha na kanina ay puno ng tensyon ay napawi ng kaginhawahan.
Nakita ni Marikit kung paano ang mga matatanda ay ngumiti, kung paano ang mga kabataan ay nagyakapan. Marikit anak, sabi ni Lola Bining, na lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ipinagmamalaki ka namin, ipinagmamalaki ka ng iyong ina. Maraming salamat po, Lola Bining, sagot ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa. Salamat sa inyong lahat sa inyong suporta. Tumingin siya kay Efren na nakaupo sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Efren, alam kong mahirap ito para sa iyo. Ngunit umaasa ako na balang araw, makikita mo ang iyong pagkakamali at magbabago ka. Hindi pa huli ang lahat. Nang gabing iyon, nang ang lahat ay umuwi na, si Marikit ay nakaupo sa tabi ng lawa. Ang tubig ay tahimik, ang mga bituin ay sumasalamin sa kanyang ibabaw. Hawak niya ang testamento ng kanyang ina, ang dokumento na nagbalik sa kanilang pagkakakilanlan. Marikit, sabi ni Aling Puring, na lumapit sa kanya na may dalang tasa ng tsaa. Kumusta ka? Pagod po, Aling Puring. Ngunit masaya, sagot ni Marikit. Tinanggap ang tsaa. Sa wakas, nakahinga na rin ako. Anak, alam kong hindi ito madaling laban. Ngunit ipinakita mo sa lahat na ang katotohanan ay laging mananaig. Opo, Aling Puring. Ngunit hindi ko ito nagawa kung wala ang tulong ninyo. Salamat sa pag-iingat ng testamento, sa pagtuturo sa akin ng mga lihim ng aking ina. Ang matandang babae ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang iyong ina ay magiging ipinagmamalaki sa iyo, Marikit. Hindi lamang dahil napanatili mo ang lupa, kundi dahil pinili mo ang tama sa kabila ng sakit. Tumingin si Marikit sa lawa, ang mga alon ay tahimik na umaagos sa dalampasigan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga kamay na humahabi ng tanalak, ang mga mata na puno ng pagmamahal at karunungan. Ma, napanatili ko po ang ating lupa. Napanatili ko po ang ating pagkakakilanlan. At sa wakas, nakakalaya na po ako. Sa kanyang paligid, ang lawa ay tahimik pa rin. Ngunit sa ilalim ng kalmadong tubig, may mga bagong simula na naghihintay. At handa na si Marikit na harapin ang mga ito. Umupo si Marikit sa lumang bangkito sa may bintana ng kanilang bahay. Ang mga daliri ay marahan na sumusunod sa mga hibla ng tanalak na nakasabit sa dingding. Sa labas, ang lawa ay tila ginto sa ilalim ng hapon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang hindi na mabigat ang kanyang dibdib. May kumatok sa pinto at bago pa man siya makasagot ay bumukas na ito. Si Danilo na may saklay sa kilikili ay nakatayo sa harapan niya. Nanatili si Marikit na nakaupo. Ang mga mata ay nagtama sa kanyang kapatid at sa mga mata ni Danilo ay may nakita siyang hindi niya inaasahan. Luha. Marikit, kailangan kong humingi ng tawad sa'yo. Sabi ni Danilo, ang boses ay nanginginig. Alam kong huli na ang lahat at alam kong hindi sapat ang mga salita. Pero kailangan kong sabihin ito. Pinabayaan kita. Pinabayaan ko ang lupa. Pinabayaan ko ang alaala ni nanay. Tumayo si Marikit. Ang kanyang mga paa ay mabagal na humakbang palapit sa kapatid. Sa loob ng 5 taon, siya ang nag-alaga sa sarili, ang nagdala ng bigat ng kanyang mga desisyon, ang lumayo upang hindi masaktan. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang kapatid, hindi ang taong nagpabaya, kundi ang taong nalunod din sa sariling kahinaan. Hinawakan niya ang braso ni Danilo, marahan, tulad ng paghawak niya sa mga dahon ng halaman na kanyang inaaral. Hindi ka nag-iisa sa pagkakamali, Danilo, mahinahon niyang sabi. Ako rin umalis ako. Hindi ko nakita ang mga nangyayari. Pero nandito na tayo ngayon. At yon ang mahalaga. Niyakap siya ni Danilo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Marikit ang init ng kanyang kapatid, hindi ang init ng obligasyon,
kundi ang init ng pag-aayos. Umupo sila sa sahig, magkatabi, at sa loob ng isang oras, nagkwentuhan sila. Hindi tungkol sa lupa, hindi tungkol kay Efren o Lorna, kundi tungkol sa mga alaala ng kanilang ina. Tungkol sa mga araw na nagtatanim sila ng palay sa gilid ng lawa, tungkol sa mga gabing nakaupo sila sa ilalim ng bituin habang hinahabi ng kanilang ina ang tinalak. Sa mga kwentong iyon, natagpuan ni Marikit ang isang bagay na hindi niya alam na nawala, ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Marikit. Sa kanyang kamay, dala niya ang lumang mapa ng kanilang lupain. Ang mga sulok nito ay kupas na dahil sa panahon. Tinawag niya si Danilo at magkasama silang naglakad sa paligid ng 5 ektaryang lupa. Ang damo ay mataas na, ang mga puno ay malalago, at sa isang bahagi ng lupa, may mga bakas pa rin ng mga balak na itinayo para sa resort na hindi natuloy. Tumigil si Marikit sa may puno ng nara. Ang mga ugat nito ay lumalabas sa lupa, matatag at matibay. Danilo, naisip ko. Simula niya, ang mga mata ay nakatingin sa lawa. Ayokong ibenta ang lupa. Ayokong gawing resort. Gusto kong gawin itong conservation at education center para sa mga kabataan ng tribo. Napatigil si Danilo, ang kanyang mga mata ay nagtama sa kapatid. Paano? Ibig kong sabihin, ano ang gagawin natin dito? Tuturuan natin ang mga bata ng tradisyonal na kaalaman ng ating mga ninuno. Paliwanag ni Marikit, ang boses ay puno ng sigla. Ang pagtatanim ng mga halamang gamot, ang pangangalaga sa lawa, ang paghabi ng tanalak. Hindi lang ito lupa, Danilo. Ito ang ating pagkakakilanlan. Kung hindi natin ito ituturo sa susunod na henerasyon, mawawala ito. Tumingin si Danilo sa lawa. Ang mga alon ay tahimik na umaagos. Gusto kong tumulong, sabi niya. Hindi na ako magtatrabaho sa lending company. Gusto kong maging bahagi nito. Gusto kong magturo muli. Ngumiti si Marikit at sa ngiting iyon, naramdaman niya ang isang bagong simula. Hindi lang para sa lupa, kundi para sa kanilang magkapatid. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Marikit. Sa tulong ng ilang matatanda sa tribo, nilinis nila ang isang bahagi ng lupa para sa mga taniman. Ang mga bata sa komunidad ay nagsimulang dumalo sa mga sesyon ng pagtuturo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha habang itinuturo ni Marikit ang mga pangalan ng mga halaman, ang mga gamit nito, ang mga kwento ng mga ninuno kung paano nila inalagaan ang kalikasan. Sa isang hapon, habang nakaluhod si Marikit sa lupa, nagtatanim ng isang punla ng sambong, may lumapit na batang babae na mga 10 taong gulang. Ang bata ay may hawak na maliit na paso at sa loob nito ay isang maliit na halaman ng lagundi. Ate Marikit, tama ba itong paraan ng pagtatanim? Tanong ng bata. Ang boses ay mahiyain. Tumingin si Marikit sa bata. Sa mga mata nito ay nakita niya ang pag-asa. Isang pag-asa na hindi niya nakita sa mga mata ng mga matatanda na dumaan sa pandaraya at pagkakanulo. Ngumiti siya at marahang hinawakan ang kamay ng bata. Oo, tama yan, sabi niya. Pero tandaan mo, hindi lang basta itanim. Kailangan mong alagaan ito araw-araw. Diligin, alagaan ang mga dahon, protektahan ito sa mga peste. Ganoon din sa ating lupa, sa ating kultura. Kailangan natin itong alagaan. Tumango ang bata, ang mga mata ay nagniningning. Ituturo ko rin ito sa aking mga kapatid. Sabi nito bago tumakbo palayo. Napanood ni Marikit ang bata at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang tunay na layunin. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, hindi tungkol sa pagpapatunay. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Ang pagpapanumbalik ng lupa, ng kultura, ng pagkakakilanlan. Sa paglubog ng araw,
Umupo si Marikit sa tabi ng lawa. Ang kanyang mga paa ay nasa tubig. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mga tawanan ng mga bata na naglalaro sa bakuran ng Education Center, isang lugar na dating halos mawala sa kanila. Sa kanyang tabi, umupo si Danilo. Ang kanyang saklay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Tingnan mo sila, sabi ni Danilo, ang boses ay puno ng paghanga. Ang dami nilang natutunan. At ikaw, Marikit, ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Umiling si Marikit. Hindi ako. Tayo. At ang mga ninuno natin. Ang lupa. Ang lahat ng ito ay hindi pa tapos, Danilo. Marami pa tayong gagawin. Pero sa unang pagkakataon, nararamdaman kong nasa tamang lugar ako. Tumingin siya sa lawa. Ang mga alon ay tahimik na umaagos. At sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Ang mga kamay na humahabi ng tanalak. Ang mga mata na puno ng pagmamahal. Ma, hindi lang natin napanatili ang lupa. Bulong niya. Ibinabalik natin ang ating kaluluwa. Sa kanyang paligid, ang lawa ay tahimik pa rin. Ngunit sa ilalim ng kalmadong tubig, may mga bagong ugat na kumakapit sa lupa, may mga bagong binhi na naghihintay na sumibol. At si Marikit, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang kanyang pamilya, ang kanyang tribo, ang kanyang bayan. Lahat sila ay nandito, handang umusbong kasama niya. Umupo si Marikit sa may gilid ng taniman. Hawak ang lumang lalagyan ng mga buto na gawa sa pinatuyong bunga ng kalabasa. Ang kahoy na hawakan nito ay makinis na dahil sa mga kamay ng kanyang ina. At ngayon, sa kanyang mga palad, tila buhay pa rin ang alaala ng mga nagdaang panahon. Sa harap niya, ang mga batang tiboli ay nakayuko sa lupa. Ang mga daliri ay marahang naghuhukay ng maliliit na hukay para sa mga punla ng sambong, lagundi, at iba pang halamang gamot na itinuro niyang kilalanin. Tita Marikit, ganito ba kalalim? Tanong ng isang batang lalaki na mga 10 taong gulang, ang nooy singkit ng pawis. Tumango si Marikit at lumapit. Medyo mas malalim pa ng kaunti, Berto, para kumapit ng husto ang mga ugat. Isipin mo katulad din tayo, kailangan natin ng matibay na pundasyon para lumago. Napangiti ang bata at nagpatuloy sa pagtatanim. Sa kanyang paligid, mga 6 na bata pa ang abala sa kanilang mga gawain. Ang ilan ay nagdidilig, ang iba ay nag-aayos ng mga marka sa lupa. Sa di kalayuan, nakita niya si Aling Puring na nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Ang mga matang halos bulag ay nakatingin sa direksyon ng mga bata. Ang mga labi may banayad ng ngiti. Ang galing nilang bata, sabi ni Aling Puring nang marinig ang yabag ni Marikit. Parang noong panahon ng iyong ina, noong tinuturuan niya ang mga kabataan ng ating mga awit at ritual. Lumapit si Marikit at umupo sa tabi ng matandang katiwala. Opo, Aling Puring, parang nakikita ko si Inay sa kanila. Hindi lang sa kanila, anak. Mahinang sabi ng matanda. Ang kamay ay hinahanap ang kamay ni Marikit. Nakikita ko rin siya sa'yo. Ang parehong pagmamahal sa lupa, ang parehong apoy sa puso. Naramdaman ni Marikit ang pag-init ng kanyang mga mata. Pinisil niya ang kamay ni Aling Puring. Salamat po sa pag-iingat ng lahat ng ito para sa amin. Sa loob ng maraming taon, ikaw po ang nagbantay sa alaala ng aming pamilya. Hindi ko po ginawa para sa utang na loob, anak. Tugon ng matanda. Ang boses ay puno ng karunungan ng mga taon. Ginawa ko po ito dahil ito ang ipinangako ko sa iyong ina, na hindi ko pababayaan ang lupang ito at ang mga lihim na nakabaon dito. Tumayo si Marikit at bumalik sa mga bata. Nakita niya ang isang batang babae na maingat na naglalagay ng lupa sa paligid ng isang punla. Ang mga mata ay puno ng konsentrasyon. Ate Marikit, ano pong mangyayari sa mga halamang ito kapag malaki na sila?
Gagamitin natin sila para sa mga may sakit sa ating komunidad. Paliwanag ni Marikit, lumuhod sa tabi ng bata. Pero higit pa dyan, ituturo natin sa iba kung paano silang alagaan. Para hindi lang tayo ang may alam, kundi pati ang mga susunod pa. Kaya po ba tayo nagtatanim? Para may matutunan ng iba? Tanong ng batang babae. Tumango si Marikit, ang puso ay lumulutang sa tuwa. Oo, iyon ang dahilan. Ang lupaing ito ay hindi lang para sa atin. Ito ay para sa lahat ng nais matuto, para sa mga susunod na henerasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marikit ang isang malalim na kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang mga araw ng pag-aalala sa lupa, ang mga gabing walang tulog sa pag-iisip kung paano ililigtas ang kanilang pamana, ang sakit ng pagtataksil ni Efren. Lahat ng ito ay tila natunaw sa harap ng mga batang nagtatanim, ang kanilang mga kamay na puno ng lupa at pangarap. Tita Marikit, sigaw ng isa pang bata mula sa kabilang dulo. May dumarating pong sasakyan. Napalingon si Marikit at nakita ang isang puting van na dahan-dahang pumasok sa daan patungo sa kanilang lupain. Nang huminto ito, bumaba si Danilo. Ang kanyang braso ay nasa lambong pa rin, ngunit ang mukha ay puno ng sigla. May dala siyang malaking kahon. Kuya! Bati ni Marikit, mabilis na lumapit. Anong ginagawa mo rito? Dapat ay nagpapahinga ka lang. Nagpapahinga na ako ng husto, Marikit. Nakangiting tugon ni Danilo. Pero naisip ko, baka kailangan ninyo ng mga libro. Kaya kinuha ko ang mga lumang libro ni Inay sa bahay, mga kwentong bayan, mga tala tungkol sa mga halamang gamot, at mga larawan ng ating tribo noong unang panahon. Binuksan ni Danilo ang kahon at inilabas ang mga lumang libro. Ang mga pahina ay dilaw na at ang mga pabalat ay kupas. Lumapit ang mga bata, ang mga mata ay kumikinang sa pagkamangha. Wow, ang dami pong libro! Bulalas ng isang bata. At lahat ito ay tungkol sa ating kultura, sabi ni Danilo, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Kayo ang magiging tagapag-ingat ng mga kwentong ito balang araw. Umupo ang mga bata sa lupa at nagsimulang magkwento si Danilo tungkol sa isang alamat ng lawa. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng buhay at sa kanyang mga kilos, nakita ni Marikit ang dating guro na minsan siyang hinangaan. Ang taong nagmahal sa pagtuturo. Ang taong nawala sa landas, ngunit nakabalik din. Nang matapos ang kwento, nilapitan ni Danilo si Marikit. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam. Gusto ko lang makatulong. Hindi ka na kailangang humingi ng paumanhin, kuya. Malumanay na sabi ni Marikit. Ang iyong presensya rito ay sapat na. Ang pagtuturo mo sa mga bata, iyan ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo. Napayuko si Danilo, ang mga mata ay puno ng emosyon. Alam mo, Marikit, noong nasa ospital ako, natakot ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil naisip ko, paano kung hindi na ako magkaroon ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali ko? Paano kung hindi ko na maipakita sa'yo na nagbago na ako? Pero nandito ka na, kuya, tugon ni Marikit. Ang kamay ay humawak sa balikat ng kapatid. At iyon ang mahalaga. Hindi perpekto ang ating pamilya, pero buo tayo. At iyon ang hindi makukuha ng sino man sa atin. Tumango si Danilo, ang mga luha ay bahagyang tumulo sa kanyang mga pisngi. Mabilis niyang pinunasan ito at ngumiti. Tara, tulungan ko ang mga bata sa pagtatanim. Kahit isang kamay lang ang kaya. Habang papalubog ang araw sa lawa, ang mga anino ay humahaba sa lupa, ngunit ang lugar ay puno ng buhay. Ang mga bata ay nagtatanim pa rin. Ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa huni ng mga ibon. Si Aling Puring ay nakatulog na sa ilalim ng puno. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang kandungan.
Si Danilo ay abala sa pagtuturo sa mga bata ng mga pangalan ng mga halaman sa wikang Tiboli. Umupo si Marikit sa tabi ng lawa, ang mga paa ay nakabitin sa tubig. Hawak niya pa rin ang lumang lalagyan ng mga buto, ang mga buto na sinimulan niyang itanim noong umaga. Sa kanyang palad, may ilang buto pa, maliliit, kayumanggi, puno ng potensyal. Ma, bulong niya sa hangin, ang mga mata ay nakatingin sa kalmadong tubig. Nagawa ko na. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa, pero nagawa natin. Ang lupang ito ay hindi na lamang isang pamana. Ito ay isang paaralan na, isang tahanan para sa mga pangarap. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga kamay na humahabi ng tanalak, ang mga mata na puno ng pagmamahal. At sa unang pagkakataon, wala nang sakit sa alaala, tanging pasasalamat na lamang. Hindi ko hinabol ang paghihiganti. Patuloy niya. Ang boses ay halos bulong. Hindi ko hinayaan na kainin ako ng galit. Pinili ko ang aking pamilya, pinili ko ang aking bayan, at pinili ko ang aking sarili. Iyon pala ang tunay na tagumpay, ang makapili ng may kapayapaan sa puso. Lumipas ang ilang sandali. Ang langit ay nagiging kulay kahel at rosas. Ang mga ulap ay tila mga hibla ng tanalak na hinabi ng mga Diyos. Sa di kalayuan, narinig niya ang mga bata na umaawit. Isang lumang awit na itinuro sa kanila ni Danilo. Isang awit tungkol sa lawa at sa mga ninuno. Napangiti si Marikit. Isinara niya ang lalagyan ng mga buto at inilagay ito sa kanyang kandungan. Ang mga butong ito ay hindi lamang mga buto ng halaman. Sila ay mga buto ng kinabukasan. At sa lupaing ito, sa tabi ng lawa, sa piling ng kanyang pamilya at ng mga kabataan ng tribo, alam niyang tutubo ang mga ito. Magiging malalaking puno na magbibigay lilim sa mga susunod pang henerasyon. Hindi tayo nag-iisa, ma. Bulong niya. Ang mga mata ay nakapikit. At hindi na tayo matatakot. Ang ating kaluluwa ay nanatili sa lupang ito. At ngayon, ibinabahagi na natin ito sa lahat. Tumayo si Marikit at bumalik sa mga bata. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, ang kanyang puso ay payapa. Sa kanyang harapan, ang mga batang Tiboli ay nagtatanim pa rin. Ang kanilang mga kamay ay puno ng lupa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. At sa kanilang mga ngiti, nakita ni Marikit ang hinaharap. Isang hinaharap na hindi natatakot. Isang hinaharap na puno ng mga pangako. Isang hinaharap na sisibol mula sa mga butong kanyang itinanim. Sa totoo lang, hindi naman talaga tungkol sa lupa ang kwentong ito. Bagamat malaki iyon, 5 ektarya, tanaw ang lawa, puno ng alaala ng mga ninuno. Hindi rin ito tungkol sa paghihiganti, kahit na may mga pagkakataong tila yun na nga ang tanging daan. Sa huli, ang kwentong ito ay tungkol sa pag-uwi. Ang pag-uwi ni Marikit, hindi lamang sa Lake Cebu, kundi sa kanyang sarili. Sa pagkatiboli, sa kanyang pagkakakilanlan, sa katotohanang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ektarya ng lupa, kundi sa lalim ng ugat na handa nating ipagtanggol. May mga taong dumarating sa ating buhay na magtuturo sa atin ng sakit, ngunit may mga lugar na babalikan natin upang matutuhan ang pagpapatawad. At may mga lupaing hindi lamang taniman ng palay, kundi taniman din ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. Ngayong nakatayo na ang Conservation at Education Center sa dating pinag-aagawang lupa, hindi na ito basta pag-aari ng pamilya, pag-aari na ito ng bayan, ng mga batang nagtatanim, ng mga susunod pang magmamahal sa lawa at sa kagubatan. Kaya kung may dala kang aral mula sa kwento ni Marikit, sanay ito, na ang pag-uwi ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Na ang pagpiling manatili, lumaban, at mag-alaga ay hindi pag-atras, ito ay pagsulong.
at na ang pamana ay hindi lamang iniingatan, ito ay ibinabahagi upang patuloy na mabuhay. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli, at sana sa iyong sariling pag-uwi, mahanap mo rin ang iyong lawa, ang iyong lupa, at ang iyong kapayapaan. Ingat lagi at huwag kalimutang balikan ang mga ugat mong nagpatibay sa iyo. Paalam at naway laging sumibol ang pag-asa sa iyong daraanan.